Mga par. Yun o, nandyan si Abby Blagas. Ang Poland Butcher. Kay galang ako sa kwarto. Ano oras na dyan, Tol? 8:11 ng gabi. Ah, maaga pa. Ano? Pero Saturday dyan, no? Hindi. Ano, Friday pa. Friday. Friday night. Hmm. So, day off mo bukas. Ba't wala kang video? Walang pasok, 3 days. Wala akong video? Wala. Meron na. Nakaitim lang siya. Pero dito sa akin, nakikita naman, pati ikaw. Ba't wala? Ayan mo, baka dito lang sa internet yan. Kasi malayo ka eh. Ayun. Nakakatawa, nakita ko yung mga tropa natin sa Kamusta naman dyan sa, sa Ireland? Ganun pa din, bakbakan. Bakbakan pa rin. Pero mas maganda dyan kaysa nung nasa Poland ka. Maganda naman kasi medyo okay na, nakakausap mo na yung mga katrabaho. English na sila eh. Pati yung mga tao, mababait na tao dito, mga Brazilian yung kasama namin, tsaka mga Ukraine pa din, at tsaka yun, mga Irish. So sa Poland, medyo mahirap ang mga communication sa mga Hindi sila marunong mag-English, hindi sila nag-English talaga. Kaya parang sign language doon nung medyo nandun pa ako sa Poland. Ganun pala Poland? Anong salita nila doon, parang iba, kakaiba talaga. Kaya, pero kahit pa paano, na-adapt pa din natin. Google Translate ka para pinag-aaralan natin. Salita nila ng konti. Dapat paano sa Japan, no? Yung may translator dun sa cellphone, no? Yun, ganun yung ganun yung technique namin dun. So, kamusta naman yung yung environment mo ngayon? Parang malamig dyan sa Ireland, di ba? Oo, malamig din. Tapos lagi maulan. Wala lang snow. Kasi may mga kasama ko dyan na 3. Nandiyan na sa Ireland, papunta na dyan. Maganda rin dito. Kumbaga, ayos naman yung Poland, pero syempre, mas nag-aantay tayo ng mga mas better na Tsaka dyan ang pagkakalam ko, pwede kang ma-residente dyan. Parang pwede. Siguro mga after 5 years pa siguro yun. Pero budget talaga, may budget din. Pwede kung madala yung pamilya, ganyan. Ang tanong ko dyan, kasi wala akong idea dyan. May IELTS ba dyan? Or kahit na English exam? Yun na? Nung pumunta ako dito, wala na akong IELTS kasi nag-cross country lang ako eh. Yung kapatid ko bali yung nagano sa akin dito, nagtulong ba sa akin. Tapos, ginawa niya, parang ipinadirect niya ako sa IBP. IBP? Okay. IBP. Yung namin dito, pinapasukan namin ngayon dito. Planta siya, no? Oo. Yung mga kasama ko kasi parang supermarket yata. Ganun. Oo, maganda. Magpag-supermarket, medyo lang yun kasi hindi masyadong bakbakan doon. Kunti na lang yung display na lang dito. Dito, bakbaka pa rin. Parang ganun pa rin sa Poland. Pero yung about sa salary mo, nakailang buwan ka na ba dyan? Wala pa? Wala pa. Hindi pa rin ako nang maayos kasi yung wala pa akong parang temporary card na pang tax. Kaya malaki pa yung tax ko. So direct ka pala dyan, wala ka naging agency na no? Wala. So, yung sa Poland, yung agency mo, yun, baka sakali yung iba, magkaroon ng interest, di ba? Yun. Ano ko yung agency ko doon, 21st Century Manpower. Yun. Ano pala yan? Yung ibang mga taga New Zealand, hindi yung yung mga dyan 2020 Century din. Mix kasi yung dito, di ba? Sineshare ko yung 21st. May mga sila dito kasi, mga agency na connection sa agency dyan sa Pilipinas. Ganun. Yes, kaya kung ang mas maganda talaga, advantage talaga yung mga nandito na, tapos may mga tropa, lang nila yan dyan sa mga agency na i-recommend nila. I-recommend na lang nila, tapos contact, yung CV, resume, bigay lang doon, tapos kukuha sila dun bibigay lang nila dun sa agency sa Pilipinas, sila na ang kukontak doon. Yun. Para agency sa Pilipinas, katulad ng ISM, ISM sa Maanyang sila, ayun ang connection nila. Doon lang sila, kukuha sa Pilipinas. Kasi meron na silang doon. May source of butcher na sila doon sa, di ko alam kung, basta Mindanao, area. Kaya, ang ISM medyo mahirap ni applyan at i-recommend sa mga tao dahil meron silang pinagkukuhaan na mga butcher ngayon. Ayun ang hindi ko rin, mahirap din sa mga vlog ngayon. Bawal na yan. Bawal na kasi ngayon yan parang i-share. May nag-comment sa akin yan kasi isang beses ginagawa din natin yan Kaso nga lang, ganun yung sinabi sa akin. Kaya hindi na rin ako masyadong Kaya kung gusto ako niya, PM. Minsan, mahirap din kasi busy tayo, pagod. Kaya minsan, tayo makakita ka agad. Miski ako Ngayon lang ulit ako nag-live, Ilang taon na siguro? Pangalawang taon na yata to.
post eh, pati nga yung mga post mo, hindi ka nakapag-post masyado, no? Oo. Nitong nakarang taon, medyo marami akong problema talaga eh. Kaya marami akong naging stress dito eh. Talagang siguro masasabi ko yung experience ko na yung stress na mismo sa trabaho Oo, talagang ano yun. todo. Siguro hindi talaga ma-experience ng ibang tao eh. Pero siguro kung mabibigyan ng pagkakataon na ganito yung masabi ko kung ano talaga yung nangyari, kung ano yung Oo. mga stress na nangyari sa trabaho. Ayun, talagang sabihin ko talagang hindi ma-experience ng mga ibang tao yan, mga ibang butcher talaga eh. Pero syempre, kalimutan ko na lang, balik ulit ako sa Oo, sa bagong real life. Nandito na pamilya ko kaya Oo, dito tayo mag-focus. yun niya eh. Ako rin niya, yun rin talaga yung bala ko, kaya medyo ano, siyempre mahirap din kasi mapalayo sa pamilya. Ayun niya yung minsan nakakatawa sa ibang mga tao, tatanong, Idol, Mm. mahirap ba ang ano diyan, butcher? Mahirap talaga, mahirap, pero ang mahirap yung malayo ka sa pamilya mo. Yun yung pinakamahirap Mm. talaga. Kasi common yung trabaho eh, common yung trabaho na mahirap eh. Kahit naman sa Pilipinas, mahirap din yung butcher eh. Oo. Di ba? Ako nga, tagal ko na eh. Nananakit pa rin yung mga kamay ko eh. Ako nga, hanggang ito dito ko, masakit na naman. Sakit. Napalabo na naman ako dito sa ano ko. Pero okay naman, ang kagandahan lang, natutuwa ako kasi medyo may idea na talaga ako nung pagpunta ko dito ngayon sa Ireland. Parang nasabi ko na parehas lang talaga, parang Baka pa rin yan ginagawa mo dyan. baka pa din. Kasi sa Pilipinas, hindi naman talaga ako nagkakatay. Parang assistant butcher lang ako doon. So at least meron kang idea. Ayun lang naman hinihingi dyan yung idea na sa pagiging butcher eh. Kumbaga may skill ka Shoutout talaga. natin to si Mercury. Mercury ba to? Watching from Dubo, OC. Mga Australian boys. Eh, ang mga gusto ko ngayon, boss, papuntahan Australia. Ayan ang ano mo, target mo naman. Hindi naman. Aywan lang natin, syempre, alam mo naman, palaboy-laboy tayo. Hindi. Ang gawin mo muna, kasi mayroon kang pag-asa dyan sa, ano eh, sa Ireland na mag-stay. Which is maganda yan. Kasi yung mga kasama ko dito, na umalis, wala silang kasiguraduhan na may extend sila or mag-i-stay sila dito. Kasi walang part of residency yung skill ng butcher dito, wala. Kaysa nung kami noon, yung panahon namin. Oo nga, no? Kasi may mga nag-chat din sa akin na gano'n eh. 5 months na lang daw, matapos na yung kontrata nila. Sabi ko, akala parang tuloy-tuloy, hindi pala gano'n. Hindi. Binago na. Kasi, hindi, talagang matagal na nabago eh. Kasi nung una ako dito, 11 months lang ang ano namin, contract namin. 10 months, 11 months. Ano yan, continue lang yan. Kaso, nung nag-pandemic yan, lahat nabago na. Which is maganda sa amin ha. Maganda sa amin yung pagbabago na yun. Yung mga batch namin ng 2018, ayan ang maganda ang ano niyan. Yung mga pathway. Same company ka pa rin na pinapasok. Matagal ka na pala talaga dyan. Kasi mahirap din sa sa ibang planta per hour eh. Oo. Dito sa amin per piece. Per piece kayo, parang yawan yung dating nyo pala. Pero parang per kilo, ganyan, per kilo. Hindi naman. Hindi, per piece. Kung ilan yung katay, ano lang yan, itatimes lang yan kung anong point something yung ano yan. Ganyan ang ano dito. Dito sa amin, per oras lang din. Baka naman yan, di ba? Oo, baka. Hindi naman ganun ka, ano yan. Kabilisan yung chain. Baga, may time. May time. May time frame ka. May time. Sa bawat isang karkas. Ang ginagawa dito nila, may oras nila, biglang babagal. Pero, ang nakakatuwa lang talaga nung napunta ako dito ulit, kasi parang, para talaga yung pinakabakbakan na napunasan ko. Sobrang ano talaga, banan. Ilan ang katay dun sa isang araw? Ano lang, 700, 600, pero ang marami na yun. Karkas na siya. Kaso nga lang, dun, ilang piraso lang kami dun sa table, 4 lang. Ano lang kami dun, lahat na umaano dun, tumitira, ilang ba yun? Mga 12 ganyan, 12 tao lang kami. Tapos 4 lang yung deboner namin nun. Bakbakan yun. Ba't kakaunti naman? Kakaunti ng ano dun? Bakbakan yun. Tapos sa may kabila, yung iba, 4 quarter, iba na yung tumitira, mga Pakyawan na, mga Ukrainian yan. Pero doon sa amin, sa time, kami lang yun, 600 na high, kami lang yun. Kaya grabe doon. Kaya, ito lang, ngayon ko sinabi sa'yo, dito ko lang sa live mo kasi natanong. Kumbaga parang, ayoko lang sabihin sa iba na yung hirap ng trabaho, para ganaan sila pumunta doon.
kung sasabihin ko, baka sabihin nila, tinatakot ko sila eh. Pero kung sa, Yeah. Alisin mo yun sa ganun, yung mga ano kasi, maging ano ka lang, maging, diretsahin mo lang sila kung ano yung talagang ano mo. parang inaano ko lang na, parang sinasabi ko na, sige, punta kayo dito, pero dito na natin malalaman kung ano talaga kayo. Kasi minsan kasi, yung iba, natatawa talaga ako. Kasi parang tinatanong, mahirap ba? Mahirap talaga. Kasi sa butcher pa Pilipinas, mahirap na. Mahirap, ang sabihin mo sa kanila, mahirap. Pero subukan nyo, baka madali sa inyo, ganun. Yun niya eh. Mamaya sa akin, mahirap pala sa akin. Sa kanila, Oo. kaya ayoko Kanya-kanya tayong hirap eh. Kanya-kanya tayong dosage, kumbaga, dosage na katawan ng paghihirap. Yung kaya natin gawin. Sobrang, doon, marami din ako doon para natutunan. Mga pagmamachine yan, bone saw machine yan. Ako din doon. Pati yung mga cleaning machine yan. And ang pinakameron doon, bubuhat ka talaga, buhat. Oo, baka yan. Dito naman nakakatuwa sa Ireland, sa ano mo lang kukuhain eh, sa conveyor eh. Dudukutin mo lang eh. Oo. Tsaka, Maganda. ang ano sa akin, sa kain ako napunta eh. Sa sirloin lang ako, kung ano lang yun lang yung akin. Oo, yun, maganda. Nasa belt ka lang, no? Kasi doon sa Poland, ano yun? Lahat yun. Lahat ng part, tirahin ko yun. Sirloin, knuckle, lahat yun, eye round, silver side, lahat yun. Kaya ang nakakatuwa lang, nung napunta na ako dito, parang nasabi ko sa sarili ko, kaya ko pala dito. Kasi natatakot ako sa balita na 1,000, 2,000. Ayun pala, ang kukuha, Oo, kasi, yun talaga ang mga company, iba-iba talaga kasi may maliit na company na kulang sila sa manning, kumbaga, kinakaya nila kung pang 2 tao, ginagawa nila ng isa. Kasi manning yun sa manning. Ganun ang nangyayari sa mga ibang company. Pag malaki company, maraming tao, mas yung trabaho niyan. Hindi lang medyo madali, no? Ganyan naman yan eh, sa manning. Kaya yung mga taga-Poland din, solid rin yan. Shoutout sa mga taga-Poland, mga tropa ko dyan. Kumbaga, lalo yung mga deboner namin, malaki talaga rin, malalaking tao din kasi yung mga yun eh. Ikaw pa, deboner ka ba dyan, par? Kalilipat ko lang ng boning. Dahil nga, marami kong pinagdaanan dun sa, last year. So, dati slaughter ako, matagal ako slaughter. Ngayon, training na ako sa boning. Sa slaughter ka pala talaga. Ngayon, nasa boning na ako. So, new experience. Yan. Yeah. Maganda. Pero same company lang. Kumbaga, nailipat ka naman dun. Talaga, deboning kami sa trimming, meat cutter. Medyo mahirap din talaga yung meat cutter, pero yung sa deboning talaga yung medyo madugo dun. Yun yung medyo mahirap. Maganda. Saan kang part ng deboning? Training ako, so kahit saan ako nilalagay. Sa loin, sa pre-trim, sa breakdown yun yung sa pre-trim. Ang pre-trim breakdown. Ayan. Diyan pa lang naman ako mga nagtitrain. Tapos sumusubok ako sa mga legs, sa mga shoulder, yung mga tropa ko dyan. Nakikisundot ako ng medyo nakakapap. Siyempre, bago tayo. Pero kaya. Kaya yun, bar. Kasi, ko naman na may ko na talaga sa Solid rin kasi talaga yung pagiging deboner eh. Kumbaga, ang pinakamaganda dyan, dito sa company, may level siya. Ayun nga, nakakatawa dito. Kasi, di ba deboning is, yan, butcher dapat yan, di ba? Kaso dito kasi, ang butcher talaga dito, yung nasa supermarket. Yung visa na yan, kasi sinusundan lang yan ng mga company dito. Ang butcher yan, sinusundan lang, parang, inaano lang nila sa mga yan, sa mga bigas dito. Meat processor talaga mga dito. So, yan yung hindi sila pasok doon sa mga pathway, sa mga extension, sa mga residents. So, yun yung hinahabol ngayon ng mga dito, mga butcher dito ngayon. Kung ano yung magiging pathway nila kasi. Yung iba dito, ang bisa nila, ganun, meat process. Ang butcher, nasa mga supermarket lang yan. Yung iba lang nabigyan, swerte sila yung mga nabigyan, level 3 yun. So, papasok sila sa 2 years extension next year. So, ayun yung mga dito. Kaya, yung mga deboning butcher, pare-parehas lang yan dito kung tutusin. Yung slaughterer ngayon ng ang hinahabol, slaughterer kasi ngayon ng ang posibilidad na ma-extend. So, yung mga boning, kailangan i-train sa slaughterer, yan ang gagawin nila ngayon para sila, ma-extend. Kaya, yung butcher, yan, miski kami noon, nung bago kami dito, meat process kami, tapos visa ang kailangan namin, butcher visa ang kailangan namin. Ang ginawa is nilipat kami sa butcher skills, tapos in-apply nila. So yun, nakakuha kami ng visa again dun sa butchers.
iba-ibang ano dito sa New Zealand kasi. Oo. Ang Iba ano nila. Sa visa sila nagbabase, hindi sila nagbabase sa mga skills ng mga ano, mid process. Ang skill workers kasi talaga yung mga ayan, mga engineering, mga bako, driver, mga ano yung mga fitter, mga welder, ayan, ayun ang pinaka talaga mga skills. Pero yung mga skills na yon, yung ibang mga skills na yon tinanggal din ng pathway para sa mga ano, sa residents, no? Napakasakit nun. Marami nasaktan dito talaga. Yung kaibigan ko, may kaibigan ako diyan sa New Zealand. Ano siya? Carpenter yun. Oh, Hindi rin siya na ano. oh, di ba? Ayun ang ano, Buwan lang siya, buwan lang yung tinanggal niya diyan. marami na bago dito kasi talaga. Sobra. Maraming sinuwerte, marami ring Oh, hindi. ah, hindi. Kaya hindi natin masasabing okay lang manirahan dito. Pero kung PR ka o residence ka, okay. Pero kung workers ka pa lang, tapos ang tingin mo, ang instinct mo, wala ka dun sa mga pathways na Oo. dapat mong puntahan. So, apply ka katulad ng mga ibang kasama namin na nandyan na sa Ireland kasi may pathway sila dyan. So, ganun lang ang mga instinct, di ba mga idol? Ganun lang yun. May mga experience naman eh. Oh, yun nga eh. Kumbaga parang ano na lang din talaga dito eh. Kumbaga dito ang idea ko dito kasi parang magkakaroon. Siyempre medyo ano pa to eh. Medyo konti pa lang yung mga ano dito, tao pa lang dito eh. Kaya ayun ang parang mabilis siguro ano ng mga pamilya. Oo. May mga nabalitaan ko dito 1 year, 2 years na pamilya nila. Pwede. Kaya nga eh. Kaya nga sana kung papalapit ako kung magagawa ko yung ganung ano. Kaya mo yan. Kung ibibigay sa atin yung ganun. Yan pala, mababa lang ba yung cost of living dyan sa New Zealand? Malaki ang cost of living dito. Kasi weekly talaga yung bahay dito eh. Kasi sa weekly, yung bahay ko, $400 weekly. Monthly naman yung kuryente, so, which is okay lang yun kasi mahaba-habang ano yun. Pero yung weekly talaga kailangan mong ano dito, yung weekly. Sa iba, matataas na rin. May 500, may 600. Ang water dito, pre, yung tubig namin dito, wala, pre. Parehas lang din pala dito. Libre lang din yung tubig dito. Oo, wala kaming bahay dito. Pero yung ibang part ng New Zealand meron ha. Hindi lahat ng nasa New Zealand hindi lahat na nasa New Zealand Yung ganun no? Yung tubig libre kasi isipin mo, tubig yun sa atin, may bayad yun eh. Ay, oo. Napakalaking ano na rin nun, menos din nun. Ayun, shoutout muna tayo kina Jan Salaysa. Ayan, ang tropa ko dyan. Papagupit ako sa'yo, Jan. Ayan, si J.R. Dams. Ayan, sa Crusader to. Matitindi yan, mga Crusader boys. Sige, laro tayo mamaya. Ito naman, sa Duncan, si Buenape. Sa Duncan. Ano naman kinakain nila dyan? Usa. Usa yung kinakain nila. Ayan. Si Idol J.R. Yan sa mga lamb, no? Oo, kami. Sa inyo, lamb. Sa Crusader, mas marami. Tsaka sa mga Silver Pearl na ibang company dahil yung Preston, Taylor Preston, ayan. Kasi ang tatay nila sa gabi, baka. Vlogger para, si Hello mga Karex, yung ano sa si Frank. Oh, yeah. Si Frank. Yun, like ko na pa. Catchy rin siya eh, kaso di ko siya maintindihan kasi Bisaya eh. Di ako marunong mag-Bisaya eh. Bisaya siya eh. Bisaya yung ano niya, pero ayun, si Frank sa ano yun. Silver Pearl yata yun. Silver Pearl yun, si ano. Makita ko sila eh. Sila Sherwin eh, kasi sila Sherwin, Northern Ireland lang yun eh. Hindi pala sila dyan sa mismong ano. Iba. Pa-UK na yun kanila. Malapit na. Ay, hindi, UK nga siya, di ba? Mag-UK or yung Northern Ireland, UK yun, pero Northern Ireland yung pangalan niya. Pero ano rin siya, part pa rin siya ng Ireland. Okay. Well, malapit na yun. Ewan ko, puntahan nila ako or puntahan ko sila. Wala pa budget dito eh. Ano pa lang talaga, ilang linggo pa lang ako dito, 2 linggo pa lang. May pagkakataon naman yan, madali lang. Nakakatuwa lang, palapit sa yung mga tropa eh. Maganda rin yan, magkakakilala tayo para dun sa ibang katanungan natin. Miski ako, pag nagtanong ako, balang araw ba? Ganyan. Diba? Kasi si Utol, medyo alanganin din yung extension nila dito. Kaya, ayun, pwede tayo magtanong sa mga tropa. Marami naman dyan. Pwede. Yun, si Sherwin, maraming kaalaman yun eh. Maraming kaalaman yun sa pag-a-apply. Malawak applyan. Ay, oo. Matindi yan si Sherwin eh. Kasi merong merong sideline yan. Ang ginagawa ko naman pag may mga nagtatanong sa akin, kunyari, paano makapag-apply, sabi ko,
yan, punta kayo kay Sherwin, magpagawa kayo ng resume. Kasi siya yung nagagawa. Yun yung Oo. sabi ko yun yung pwede nyong kontakin kasi ayun yung yun yung May ano siya sa computer kasi, siya eh. Oh, Designer talaga siya, tsaka marunong talaga yun. Juan Paulo Canla, shout out sa'yo, sabi niya. Kilala niya ako ni Paulo Canla. So, tama nga kami dito, kwentuhan lang, walang pasok. Hanggang Lunes kami walang pasok par, holiday kasi dito. Shout out. Ayun, maganda. Pag holiday dito, Ha? par ano rin, may bayad. Ang holiday namin? Oo. Oh, kasi may annual leave ka every year eh. Oh, yun, sarap, no? Pero Tapos, meron pang one leave, annual leave ng tawag doon. Sa isang buwan, meron ka nun. Sa Poland, no work, no pay kami dun, par. Sa mga holidays naman, bayad kami pagka tumapat sa pasok namin. Ganun. Hindi kami bayad pagka hindi kami bayad pag day off namin yun. Kasi ang pasok namin dito 4 days eh. 4 na araw. To 7 days yun, di ba? 7 days. 4 days ang pasok namin. Oh. Start kami dito sa pang-7 araw. Di ba? 4 days, pinasok mo na. Day off ka, 1, 2, pasok ka ulit, first day. Yan. Ito day off mo yung dalawa. So, tuloy-tuloy lang yun. Kaya ang day off, iba-iba. Ang day off ko ngayon is Friday, Saturday. Next week, Thursday, Friday. Next week, Thursday, Wednesday naman. Pabalik ng isa. Ganyan ang day off namin dito. Dito, talaga is Sabado at Linggo ang day off. Ayos yan. Kasi dito naman yung ibang company naman, Sabado, Linggo sila. Kaya dito, swerte na rin kami, nandito kami sa company na to. 4 days lang talaga pasok namin. Pwede ka magpasok na extra, pwedeng hindi. So, work-life balance talaga dito. Kasi pwede mong i-day off agad after 4 days. Sa totoo lang, sa totoo lang, ayun ang hinahanap ko na eh. Kasi work balance na kasi ang hirap talaga ng puro work lang eh. Lalo sa ganitong larangan, hindi naman yung trabaho natin eh. Talaga ganun. Kumbaga parang talagang kailangan talaga nung saya. Enjoy life na lang ba? Enjoy life. Habang nagtatrabaho ka, enjoy life na lang. Mukha lang di kami napapagod sa Poland kasi mga galaw-gaw eh. Pero pagod na pagod din talaga yung mga tropa. Pagod kaya kami nga eh, pag uwi namin ng trabaho, nakakapag-fishing pa kami ng gabi hanggang kinaumagahan. Para lang masulit namin yung day off kinabukasan eh. Pag gusto namin eh. Ganun din yung gagawin ko. Doon ko sa'yo nakita yun eh. Naisip ko nga, sa Ireland pa lang marami dito mga ilog, mga dagat, yun. Yun ang gawin mo, mag-fishing. Ay, nakakawala ng stress yan talaga. Promise talaga. May pang-ulam ka pa. Masarap pa yung pang-ulam mo. Yan yung gagawin ko par. Gagayahin ko yung ginawa mo ng mga fishing. Mamaya, meron ako ipopost na yung nag-fishing kami isang gabi. Grabe, ang dami. Isang orokan yung sa kasama ko eh. Tsaka yung sa akin, mga kalahati lang. Tapos yung isang kasama, isang timba. Kasi sila dito, di sila mahilig magaganon dito, no? Sa ibang bansa, no? Kahit sa Poland, par, hindi rin sila ganun, par. Kumbaga, kami lang nangungulit doon na mag-fishing eh. Magkano kayo sa, patawag dito? Subukan nyo kasi marami naman yun. Maraming dagat yun. Marami. Tsaka magbabike-bike kami. Yun yung trip namin talaga, bike. Bumili kami ng mga para magbike-bike. Dito maganda yung mga daanan eh. Walang masyadong sasakyan. Ay dito, mahirap dito pagka magbike. Kasi nagbike na rin kami dati dito. Puro mga trail yung pinupuntahan namin. Mahirap. Mga paahon, no? Walang ako dito piga-higa lang. Kasi walang hirap eh. Ay, nakakamot tayo yung mga tropa, First day daw sa Cranswick.